Okay, massage talaga yan. Hawakan nyo. O nga, may snatch ba? Check. O nga, bantayan nyo, baka ganunin. Habulin. Wala na, nandun na yun. Tsaka nyo pala nalaman na wala na. Hello. So, shalom everyone. Dito na ulit kami upang mag-share ng Word of God sa inyo lahat. So, from Ephesians chapter number 2, reading from verse 14. For He, Jesus Christ, is our peace, who had made both one and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. And that He might reconcile unto God, both unto God, one in one body, by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace unto you which were far off, and to them that were nigh. For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Purihin ng Diyos sa Kanyang salita. Bago ang kasalanan ay pumasok sa mundo natin, God and Adam have eternal relationship with each other. Bago ang tao ay magkasala at malaglag sa kasalanan sa Garden of Eden, ang Diyos at si Adam ay meron eternal relationship with the Father. But when sin entered into the world, death, separation entered to a man. And from that time, tayong mga tao, from Adam, by disobedience of one, many are made sinners. Because of disobedience of one, Adam, many were made sinners. At because of that, dahil doon sa pagpasok ng kasalanan sa mundo at sa puso ng mga tao, we are eternally and forever separated from our God because of sin. Mula noon, nung nakapasok ang kasalanan sa puso ng mga tao, tayo ay inalayo ng kasalanan sa ating Panginoon. We are separated from God because of our sins. Tayo ay nalayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. We are separated eternally from God dahil sa ating kasalanan. At iyan ang inabolish na separation ni Jesus Christ when He died on the cross. Nung siya ay namatay sa cross, He bore all the sins of humanity. Kanyang inilag sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay naging kasalanan para sa atin. Pero si Jesus ay hindi nagkasala. Ang kasalanan natin ng mga tao ang inilagak sa kanya doon sa krus. At siya ay naging sumpa. At siya ay naging kasalanan doon sa krus. And He died. Namatay siya sa krus para yung kasalanan ay ma-abolish at maalis na sa mga tao. And He died and rose again after 3 days, making us reconciled to the Father one more time. At yun ang kanyang ginawa sa krus, sir and ma'am. He bore our sins. Kanyang nilagak sa kanyang katawan ang ating mga kasalanan. At siya'y binayubay sa krus para siya'y mamatay at ma-abolish ang kasalanan na ilagak sa kanya. Para tayo mga tao ay once again ay makapanumbalik sa dating relasyon sa ating Ama. That we might reconcile unto Himself. Tayo mga tao, makapanumbalik tayo sa Kanya. Kaya dear sir and ma'am, you are too far from God.
Ikaw po ay malayo sa Panginoon ngayon. And all of because of sin. Ikaw po ay nalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. At walang iba. At tayo mga tao ay hindi makapanumbalik sa Ama. At ang Diyos di makapunta dito sa atin because of our sinful nature. Kaya except through the way of Jesus Christ, there is no other salvation. Kaya kung tayo ay hindi manunumbalik sa Panginoon sa Kristo, at di natin siya i-acknowledge na daan at tanging daan patungo sa Ama, tayo ay hindi makapanumbalik sa Kanya. Kaya meron tayong kanyang-kanyang sinasalihang grupo. Kasi akala natin, yun ang magbabalik natin sa Panginoon. Pero no. Huwag po natin sabihin sana na pare-pares lang naman yan as long as isa ang Diyos. No. Kung pare-parehas lahat ng denominasyon, reliyon at grupo, sana hindi sinabi ni Jesus kay Thomas, siya ang daan at siya ang katotohanan at siya ang buhay. Walang ibang daan patungo sa Ama kundi sa magitan lang niya. Kung pare-parehas lamang pala to, sana hindi sinabi ni Jesus siya ang tanging daan. Ibig sabihin nun, there is so many way. Maraming daan sa mundo ito na akala natin, yan ang daan sa Diyos. Pero hindi. There is a way that seemeth right unto a man. Merong daan na akala natin tama sa mata natin. Pero yung daan na yon ay daan patungo sa kapahamakan. There is no one way that will lead to life. Merong isang daan patungo sa buhay. It is only through the way of Jesus Christ. Only by the way of the cross. That is the only way that leadeth to life. Jesus said, He comes to seek and to save us. The thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. Jesus Christ come, that tayo mga tao, may have life, and have it more abundantly. Merong daan na akala natin tama sa mata natin, pero yung daan na yon ay patungo sa kapahamakan. Pero ang daan ni Kristo ay daan patungo sa buhay. Way that leadeth to life. Life everlasting. Kaya kung hindi sa daan ni Kristo, walang ibang daan patungo sa Ama except through and by Him and through Him only. He is the only way, the truth and the life. No man, sir, ma'am, walang sino mang tao ang makakaparoon sa Ama except sa magitan sa daan ni Kristo. Kaya tayo mga tao, kanya-kanya tayong paraan para manambalik sa Diyos. Kasi akala natin yun ang daan patungo sa Ama, pero hindi. Akala natin yung ating naiisip na pamamaraan ay yun ang daan patungo sa Diyos, pero hindi. Tayo mga tao ay hindi natin kayang mapanumbalik sa Diyos sa ating sariling kakayahan. Wala ating kakayahan para makapanumbalik sa Ama. Because we are sinful in nature. Our heart is corrupted. Our heart is wicked. Ang puso natin ay batbat ng kasalanan. At tayo hindi makapanumbalik sa Diyos except Jesus Christ quicken our bodies and make us alive once again. Being human, born again in the Spirit. Except through Jesus Christ, there is no other way. There is no other salvation, sir and ma'am. For He is our peace. He is our reconciliator. He is our mediator. There is only one God and one true God. And there is one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. He is the only mediator. Tagapamagitan natin sa Diyos, si Jesus. Walang ibang tagapamagitan kundi lamang si Jesus. Hindi si Maria, hindi pare, hindi pastor, hindi ang ministro ang tagapamagitan. No. Our mediator is only Jesus Christ. He is the mediator between God and man. Tayo, tao, at ang Diyos, separated by sin. At yun ang kanyang inabolish sa cross para tayo makapanumbalik sa Ama. Because without Him, kung hindi dahil kay Kristo, kung wala si Jesus, tayo walang pag-asa makapanumbalik sa Ama. Kung wala si Jesus, walang kaligtasan sa ating mga tao. Kung wala, at hindi lang dahil kay Jesus, wala tayong pag-asa sa mundong ito. Kahit anong gawin nating pagpapakabuti, wala tayong paraan para makapanumbalik sa Ama kung hindi dadaan sa daan ni Kristo.
Kundi tayo dadaan sa daan na nilagay at nilagak ni Kristo para sa atin, para tayo maligtas. At sino man ang dadaan at mananampalataya at tatahak sa daan ni Kristo, magkakaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Jesus said, He is the door. If anyone will enter in, he shall be saved and find pasture. Siya ang pinto. Siya ang daan. Siya ang buhay. Siya ang resurrection. Siya ang bread of life. Siya ang water. Siya ang living water. He is the source of all life, of all the flesh. Ikaw, sir and ma'am, may buhay ka because of God, because of Him. Kaya nga lang, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin at kanyang pagpapainuhon, sa kanyang pagpapasensya sa ating mga tao, hindi pa nabagsak ang pagwahatol niya sa ating lahat. Pero let me tell you one thing, sir and ma'am, time will come, you will be judged. God will judge you. God will judge me. God will judge every one of us. When He come back, hindi natin alam kung siya sa babalik. Pero let me tell you, siguradong ang Panginoon Kristo ay babalik sa mga pagkakataon. At kapag tayo sumpungan ng Panginoon, nagmamayabang pa rin sa Kanya at ayaw tumalimas sa Kanya, time will come, God will judge us. He will pour the wrath of God in this world. Kaya it's about time, sir and ma'am, to return at manambalik tayo sa Panginoon, and that is on the way of the cross. Only through and by Jesus Christ. For He is our peace. He is our mediator. He is our reconciliator. Tagapamagitan natin sa Panginoon. Kung tayo dadaan, kung hindi sa magitan niya tayo dadaan, wala tayong ibang paraan. Kundi siya lang ang daan patungo sa Ama. Yun ang kailangan mong i-deal ngayon, ma'am. Kailangan mong makapanumbalik sa Ama. That is not the way of religion. It is the way of Jesus Christ. Yan ang daan. Yan po ang pinapangaral ng salita ng Panginoon, sir. Yan ang pinapangaral ng Word of God. Yan ang pinapangaral ko sa inyong lahat at sineshare sa inyo. Dahil di ako nagiging madamot sa kaligtasan na natamo ko. Wala po akong pwedeng maipagmayabang dito. Dahil wala po akong ibang nagawang mabuti para iligtas ang sarili ko. Kundi si Yesu Cristo lamang ang sinampalatayanan ko at nagkaroon ako ng kaligtasan sa magitan niya. Anong pwedeng sabihin sa Panginoon? Anong pwedeng daan ang sabihin natin sa Kanya na daan patungo sa Ama para makapanumbalik tayo? Wala. There is no other way in Christ. Kung wala si Kristo, wala po akong kaligtasan. At kung wala si Kristo sa buhay ninyo, walang ibang kaligtasan sa mundong ito. Outside of Jesus Christ, there is no other salvation. Outside of Him, outside of the cross, outside of the Father, outside of the Holy Spirit, outside of God, there is no other salvation for a man. Kahit habang buhay pa tayong mabulok sa ating kinagisnan, kinamulatang denominasyon, hindi tayo maniligtas niyan. Only Jesus Christ. Kung wala siya, tayo mga tao miserable. Kung wala si Jesus sa ating mga buhay, tayo ay habang buhay na malungkot. Itong tinuturo na ito ng salita ng Panginoon ay maraming kumakalaban dito at umaayaw. Many of us are being persecuted because of preaching the Word of God. And right now, some of you are laughing, some of you are ignoring this kind of truth. Ini-ignore nyo na lang ito. Dahil sawang-sawa na kayo sa narinig nyo. Pero let me tell you, before mo ialis ang tenga mo sa akin, sa pakikinig mo, kailangan mong makapanumbalik sa Ama bago mahuli ang lahat. At paano ka panumbalik? Hindi sa relihiyon, kundi si Yesu Cristo ang kailangan mo sa buhay mo. Kilalanin mo lang siya na siya ang daan patungo sa Ama. Kilalanin mo siya ang tanging daan at siya ang buhay at siya ang katotohanan na kailangan mong tanggapin. Kailangan natin ialis ating kayabangan sa ating mga puso because only to the pride of man. Dahil sa kayabangan natin, alam na natin lahat. Alam natin ang daan. Sariling kagustuhan natin sinusunod. Sariling kaunawaan. Sariling talino natin ang ating sinusunod. Pero itong katotohanan na ito, kaya maraming ayaw nito. Dahil binabangga ng salita ng Diyos ang ating sariling unawa. Nakakala natin ito ang ating sariling unawa ang tama at hindi ang Diyos. But let me tell you,
Ito ang katotohanan na kailangan natin tanggapin sa ating mga buhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Except through the way of Jesus Christ, there is no other salvation for you and me. So sir, let me tell you, come to the door, come to Jesus Christ, and believe on Him, at ikay maliligtas. Thou shalt be saved in thine house. It involves repentance of sin, pagtalikod sa kasalanan, and they that live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Kung kikilalanin mo si Jesus bilang daan, kailangan dumaan ka sa kanyang daanan. Involved dito ang pagtalikod sa lahat ng kasalanan na ayaw ng Diyos. Kung ikay na-reconcile na sa magitan ni Kristo sa Ama, bakit ka namumuhay sa kasalanan? Di ba nga ang kasalanan naghiwalay sa'yo sa Ama? Kung ikay nakapanumbalik na sa Ama, bakit ka pa rin namumuhay sa kasalanan? Let me tell you, repent, for the kingdom of heaven is at hand. God will come back for the second time, and God will judge us. Huhusgahan tayo ng Panginoon. Believe on Him, sir. Believe on Him, sir. Ma'am. There is no other salvation in God except through Him. Except through the way of the cross. Yan po ang ipapangaral namin dito habang buhay. Habang kami binibigyan ng Diyos ng kakayahan at abilidad at pagkakataon ng mga tayo dito sa lugar na ito. Pangilang lugar na namin to ngayon. Huli namin lugar na ito na pinapangaralan ang palengke ng Luz Biminda. We are come from different parts of the area. Dito kami matatapos. But as long as God giving me life, giving me strength, giving me power to preach, to share the Word of God, wala akong ibang i-share sa inyo sa harapan ninyo, kundi lamang si Kristo ang tanging daan at walang ibang daan kundi sa magitan lamang niya. He is the only way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through Him. Thank you po, Lord, for giving us time and privilege for sharing your word. Salamat po, Lord, for giving us opportunity and privilege once again to share your eternal truth to these people. Some of them will hear and will listen. Some of them will make a decision and will ignore. Lord, I pray that your Holy Spirit will have a free course in these people, Lord. I pray, Lord, in Jesus' name, amen. Thank you very much and see you next time.